Magandang araw po sa inyong lahat. Isang panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na masusubaybayan ngayong araw. Kaya naman bago yan, babatiin muna natin ang ating mga avid listeners. Hi to Janice Anover from UAE, Cristel Kimpaltigera from Guimaras, from Bato, Lawi, Santa Cruz, Davao del Sur, si Arada, Christine, Sauda, Halima, Mags, Kabla, Marilyn, Maika, Noraline, Marakag, Ambolda, Dadang at sa Bandal family. Also to Chenchen Malinaw from Barangay Lociano 13, Martires, Cavite. Also to Sarag Flores from Panabo City, Davao del Norte, Len Hilasque from Tabuk, Saudi Arabia, Ivan Mix Vlog from Hong Kong, May Mendoza from Fresno, California, Caroline Salarda from Bukidnon at Mike Azuala from Camarines Norte. Tumutok lamang po kayo dahil isang nakakakilig na kwentong pag-ibig na naman ang ating matutunghayan tungkol sa kwentong pag-ibig ni Jamie at Daryl. Pasipol-sipol si Jamie habang naglalakad pa uwi. Hating gabi na, pero masigla pa rin siya at maganda ang kanyang mood. Wala kasing naging problema si Jamie sa barangay. Naging peaceful ang araw niya ngayon at walang mga siraulong ng gulo sa kanyang araw. Kapitana, ang ganda ng araw natin ngayon ah. Napahinto si Jamie nang masalubong ang isa sa mga tanod sa barangay. Nakahanap na ho ba kayo ng love life ngayon? Oh, bakit nasa labas ka pa? Tinaasan niya ng isang kilay ang tanod. Hindi pa, at hindi mo naman duty ngayon, 'di ba? Gusto mo ipahuli kita. Kapitana naman, ibibili ko lang po ng pagkain si Mrs. Sagot nito. Alam niyo na ho, iba po maglihi yung buntis. Biro lang naman, nakangiting sabi pa ni Jamie. O siya, mag-iingat ka ha. Baka may paggalagalang loko dyan at mapagtripan ka pa. Ikaw rin ho, kapitana. Tinanguan ni Jamie ang lalaki at nilagpasan. Tutuloy na sana siya sa paglalakad pero napatigil siya dahil napansin niya sa isang damuhan ng isang taong nakahiga. Bahagya namang natakot si Jamie. O baka bangka yun? Jepoy, mamaya ka na umalis. Pagtawag niya sa tanod at lumapit dito. Bakit ho? Tanong ng lalaki. Ginuso ni Jamie ang damuhan. May taong nakahiga doon, silipin mo nga kung buhay pa. Napalunok naman si Jepoy bago tumango. Dahan-dahan itong nilapitan ang taong nakahiga sa damuhan. Si Jamie naman ay nakatingin lamang sa lalaki at nakaporma na rin na handang tumakbo kung sakaling masamang tao yung nakahiga sa damuhan. Kapitana, buhay pa! Sabi ni Jepoy. Kaya parang nakahinga ng maluwag si Jamie. Tulog lang ho at mukhang lasing. Naglakad naman palapit doon si Jamie. Bahagyang natigilan ang babae nang tumambad sa kanya ang matikas at gwapong lalaki. Na blondie ang buhok. Walang damit pang itaas ang lalaki, kaya malaya niyang napagmamasdan ang biceps at abs nito. Sarap. Wala sa sariling bulalas niya. Kapitan, anong masarap? Nabalik naman siya sa ulirat nang magsalita si Jepoy. Type niyo po itong lalaki? Anong masarap? Wala akong sinabing masarap. Ang sabi ko, dumaan ka ng barangay at tumawag ka ng tanod. Ipapahuli ko tong masarap lalaking to. Sagot ni Jamie. Bilis ang kilos at gusto ko nang umuwi. Kapitan, buo pa ring madadatnan yung lalaki ah. Sinamaan naman ng tingin ni Jamie ang lalaki. Biro lang kapitana, eto na ho, aalis na ako. Nang makaalis si Jepoy, muling pinagmasdan ni Jamie ang lalaki. Hindi naman mahilig sa lalaki si Jamie. Wala rin siyang interes sa mga to. Pero iba ang hatak ng lalaking nasa harap niya ngayon. Damn, who are you? Napahiga si Jamie sa damuhan nang biglang bumangon ang lalaki at magsalita. Where am I? Why am I here? Mabilis namang bumangon si Jamie bago samaan ng tingin ang lalaki. Napatingin sa kanya ang lalaki. Who are you? You look like an old lady. Nag-init naman ang ulo ni Jamie dahil sa sinambit ng lalaki. Pero mas nakakainit ng ulo ang pag-i-English nito. Huwag mo akong ini-English ha, nasa Pilipinas ka. Singhal niya sa lalaki. What? Watawat? Hinawakan ni Jamie ang kamay ng lalaki at tinila ito patayo. Sa barangay ka na magpaliwanag lalaki ka. Ayaw na niyang makipag-usap. Pakiramdam niya kasi ay dudugo ang kanyang ilong. Hey, let go of me! Mahina siyang tinulak ng lalaki kaya nabitawan siya. Sino ka ba? Bakit mo ko hinahawakan? May pagnanasa ka sa akin, no? Nagtatagalog ka naman pala, pinahirapan mo pa ako.
Mas lalong sumama ang tingin niya sa lalaki. Isa pa, hindi kita pinagnanasahan. Kanina oo pero ayoko na. Sino ka ba? Natutulog lang yung tao. Istorbo kang matanda ka. Excuse me, 30 pa lang ako. 30, 30, hindi pa ako matanda. Singhal niya sa lalaki. Mukha kang 40. Tugon ng lalaki. Anyway, I should go home na. Baka masapak na naman ako ni Daddy. Anong I should go home na? Hindi ka uuwi. Sa barangay ka didiretsong lalaki ka. Muli niyang hinawakan ang kamay ng lalaki. Sa likuran na siya pumesto para hindi na siya matulak nito. O siya, lakad lalaking mukhang pugad ng ibon yung buhok. Let go of me. Harassment tong ginagawa mo sa akin. Wala akong pakialam sa'yo. Gusto kong mapanatiling maganda at tahimik itong barangay namin kaya huwag ka nang dumada. Lumabag ka sa rules kaya dapat pagbayaran mo. Anong rules? Bitawan mo akong matanda ka. Mas matanda ka sa akin, tukmol ka. I'm just 29, you're older than me. Kaya mas lalong dapat sumunod ka. Mas matanda ako sa'yo. But I'm taller than... Ouch! How dare you? Gusto mo bang idemanda talaga kita? Sinipa ni Jamie ang paa ng lalaki. Manahimik ka? Kalalaki mong tao, napakadaldal mo. Sita niya sa lalaki. Walang mangyayaring sakitan kung tatahimik ka lang. Sumunod ka na lang din at kasalanan mo naman kung bakit may violation ka. Sino ka ba kasi? Pulis ka ba para hulihin ako Siguro akyat bahay ka no? Kaya mo ko hinuhuli kasi nakita mo yung mukha ko. Alam ko na yung ganitong modus. Hindi na pinansin ni Jamie ang lalaki dahil sumasakit lamang ang kanyang ulo. Hanggang sa makarating sila sa barangay, nagbabangayan pa rin silang dalawa. Nasigawan pa sila ng mga tanod dahil istorbo daw sila sa tulog. Wow! Nakarating na ako dito pero hindi pa rin kayo umaalis. Sita niya sa mga tanod. Kapitana, bumili pa ng gasolina si Istong, naubusan na ho yung patrol. Sabi ng isang lalaki. Napairap naman si Jamie bago napabaling sa binitawang lalaki. Dahil nga nahihilo ang lalaki, sumubsob pa ito. Ikulong nyo yan, utos pa ni Jamie. Naabutan ng curfew sa daan. Natulog sa damuhan at lasing pa. Huwag niyong pakawalan kahit anong mangyari. Sige ho, kapitana. Tugon ng kalbong tanod. Dinampot ng mga ito ang lalaki. Hey, huwag niyo akong ikulong. Hindi niyo ba ako nakikilala ha? Ako lang naman si Daryl Santiago. Saad ng lalaki. Oh, anong gagawin ko? Kahit si Daryl Espanto ka pa wala akong pakialam. Tugon ni Jamie sa lalaki. Kapitana, Daryl Espanto ho yata yung sinasabi niyo. Pagtatama sa kanya ng lalaking tanod na medyo may buhok. Iniba na yung pangalan niya. Hindi ba kayo nasabihan? Napahinga ng malalim si Jamie. Sige na, ikulong na yan. Maaga akong papasok bukas para ma-interview ang bugok na yan. Tumalikod na si Jamie at naglakad pa uwi. Dinig niya pa ang sigaw ng lalaking hinuli niya pero hindi na lamang niya ito pinansin. Gwapo sana, tarantado lang. Bulong ni Jamie bago mapailing. Kinabukasan, maagang bumalik si Jamie sa barangay para interviewin ang lalaki. Kaso hindi niya inaasahang madadatnan niya sa kanyang opisina ang mayor ng lungsod nila. Mayor Robert, napadala ho kayo? Gulat niyang tanong. By the way, magandang umaga ho pala. Kinamayan ito ni Jamie. Pasensya na sa biglaang pagdalaw, kapitana. Tugon ng mayor. Wala ho yun, mayor. Always welcome po kayo sa barangay namin. Tatapatin na kita, kapitana. Nabalitaan ko kasing nahuli niya raw yung anak ko at nakakulong siya ngayon. Napahinga ng malalim ang mayor. Kapitana, ako na agad yung humihingi ng pasensya sa'yo. Hindi ko lubos akalain na uulitin pa ng hangal na yon ang ganoong gawain niya. Nagloading pa saglit sa isipan ni Jamie. Loading pa sa parte na nahuli nila ang anak ni Mayor. Bago pa makapagsalita si Jamie, bumukas ang pinto ng office niya at niluwanoon si Jepoy. Kasunod ang lalaking si Daryl. Tatay! Masayang nilapitan ni Daryl ang Mayor. Tatay, buti na lang po dumating ka. Alam mo bang papatay nila ako dito? Lalo na ng babaeng yan. Tinuro pa ni Daryl ang babae. Anak niyo ho yan? Pagtukoy ni Jamie kay Daryl. Seryoso ho kayo, Mayor? Anak niyo ho ang balasubas na yan? Napahinga ng malalim ang Mayor bago sampalin si Daryl. Natigilan naman si Daryl at napasapo na lang ng kanyang pisngi. Ang tanda-tanda mo na, Daryl, ganito ka pa rin. Daryl, wala ka bang ibang gagawin kundi yung pasakitin yung ulo ko? Sermon ni Mayor sa kanyang anak. Paano kung hindi ako nakaalam nito? Di lagot ka na naman sa lolo mo. Diyos ko, Daryl, hindi ko na alam yung gagawin ko sa'yo.
Imbis na maawa sa lalaki, nasiyahan naman si Jamie sa kanyang nakikita. Binigyan niya pa ng mapang-asar ng ngiti ang lalaki. "Sorry na, tay," mahilang sabi ni Daryl. "Hindi na mauulit." "Talagang hindi mo na dapat ulitin, Daryl, dahil sa oras na umisa ka pa, itatakwil talaga kita," sagot pa ni Mayor bago bumaling kay Jamie. "Kapitana, sobrang pasensya na talaga sa gulong ito. Pasensya na rin sa naging abala at sa nasaksihan mo." "Wala pong problema, Mayor. Nakakabilib nga ho dahil ang buti niyong ama," sabi ni Jamie. "Hayaan niyo ho. Kapag naulit tong ganitong bagay, handa akong tumulong." "Tatay, sinipa ako niyan," sumbong pa ni Daryl. "Sinaktan niya, itikom mo yung bibig mo, Daryl." Napatikom naman ang bibig ni Daryl. Isang mapang-asar na ngiti naman ang binigay ni Jamie sa kanya. "Kapitana, para makabawi kami sa naging abala, handa akong ipahiram si Daryl bilang katulong niyo dito sa barangay. Suspended naman sa trabaho yan kaya wala siyang gagawin." "Tatay, ayoko po dito. Doon na lang po ako sa munisipyo," maktol pa ni Daryl. "Ayoko nang makita ang mukha ng matandang unano na yan." Kung wala ang ama ni Daryl, siguro ay nahampas na ni Jamie ang lalaki. "Sakto ho, Mayor. Kailangan po namin ng tulong sa paglilinis ng mga kanal," nakangiting sabi ni Jamie. "Kailangan ko rin ho ng tagalista at tagalinis dito sa barangay." "No, ayoko," inis na sabi ni Daryl. "Tumahimik ka, Daryl," singhal sa kanya ng kanyang ama. "Mamili ka. Tutulong ka pansamantala sa barangay o iiwan kitang nakakulong dito at sasabihin ko sa lolo mo yung ginawa mo?" Mas lalong lumawak ang ngisi ni Jamie dahil sa sobrang pikon na itsura ni Daryl. Si Daryl naman, halos patayin na sa tingin ang babaeng si Jamie. "Ayan, mukhang wala ng problema. Magsisimula ka sa barangay bukas na bukas din," sabi ni Mayor Robert. "Isipin mo na lang nasa trabaho ka, anak. Papayag ho ako, pero wag niyo pong aasahan na makikisama ako sa babaeng yan." Gigil na duro pa ni Daryl kay Jamie. Mabilis namang tinapik ni Jamie ang daliri ng lalaki. "Wag mo akong dinuduro, Mr. Santiago." "See? Tatay, sinasaktan niya ako. Unfair na tong nangyayari. Dapat kasuhan na siya ng harassment. Aray!" Hinila ni Mayor ang tenga ng kanyang anak. "Kapitana, mauna na kami. Maraming salamat sa iyo at pasensya na ulit." "Walang anuman ho, Mayor. Salamat din po." Ngumiti ng pagkatamis-tamis si Jamie, yung tipong manggigigil sa inis si Daryl. Lumabas si Mayor ng office. Hila-hila ang tenga ng kanyang anak. Isang malajablong tawa naman ang pinakawalan ni Jamie habang pinapaikot ang swivel chair niya. Masayang-masaya talaga ang kalooban niya sa tuwing nananalo siya sa isang argumento. "Huwag kang mag-alala, Daryl. Bibigyan kita ng isang masayang pa-welcome," nakangising sabi ni Jamie at muling humalakhak. Napangiwi naman ang mga tanod na nasa labas na nakatingin sa kanya mula sa pintuan. Kahit maraming reklamo at trabaho ang barangay, maganda pa rin ang mood ni Jamie. Paano ba naman? Nakikita niyang naaasar si Daryl. Madalas ay kinakausap ng babae ang sarili kaya natatakot ng ibang tanod sa kanya. "Kapitana, hindi kaya sinasaniban ka na?" Hindi mapigilang sambit ni Arthur, ang sekretary. "Paano, hindi ka na ho nagiging bad mood? Tapos palagi niyo pa pong kinakausap yung sarili niyo, nakakatakot na." "Maganda lang talaga yung mood ko. Huwag niyo na lang akong pansinin. Madalas kasing mag-joke yung utak ko eh." "Pero sana hindi ka na tumatawa mag-isa." Sabat naman ni Jepoy. "Bakit? Groupings ba yung pagtawa?" Natahimik ang lahat nang magtaas ng kilay si Jamie. "Oh, kape mo." Nabaling ang atensyon ni Jamie sa lalaking padabog na naglapag ng kape sa kanyang table. "Mapaso ka sana at mabulunan." "Ganyan ba dapat ang attitude sa boss mo?" Nakataas ang isang kilay na tanong pa ni Jamie sa lalaki. "Mukhang nakakalimutan mo yatang hindi tayo magbarkada dito." "Ikaw, napupuno na ako sa yung babae ka. Kung hindi lang ako takot kay tatay, hindi kita susundin na matanda ka." Inis pa na sabi ni Daryl. "Sinong matanda yung sinasabi mo, ha?" Padabog na tumayo si Jamie. "Hoy lalaki, mukhang ibon ang buhok. Ipapaalala ko lang sa'yo na 1 taon lang yung tanda ko sa yung talimpandas ka." "Wala akong pakialam." "Apat talagang..." Bago pa magpang-abot ang kamao ng dalawa sa isa't isa, mabilis na silang pinaghiwalay ng mga kasamahan nila. "Nag-aaway na naman kayo," sabi pa ng kalbo. "Easy lang, baka kayo pa yung magkatuluyan yan." "Yak!" Magkasabay na sabi ni Jamie at Daryl. "Mas gugustuhin ko pang tumandang dalaga kaysa makatuluyan ng lalaking walang modo na yan." Saad pa ni Jamie. "Mas lalo naman ako.
Hindi ko gugustuhin maging asawa ang bungangerang kagaya mo. Hindi ka sure. Natatawang sabi ni Arthur kaya sinamaan siya ng tingin ng dalawa. Joke lang. Kapitana! Kapitana! Nawala ang atensyon ni Jamie kay Daryl nang humahangos na pumasok si Lloyd, isa rin sa mga tanod. Kapitana! Naghahamon na naman ng saksakan si Bungal. Napahinga naman ng malalim si Jamie. Hindi ko na talaga palalayain ng talipandas na yon. Walang kadala-dala. Inis na sabi ni Jamie bago tingnan ang mga kasamahan niya. Tara na, at baka makasaksak na naman yun. Kumilos naman sila at lumabas ng barangay hall. Dumiretso sila sa patrol na agad namang pinaandar. Ilang sandali lamang ay nakarating sila sa court na maraming tao at may lalaking sumisigaw. Ilabas niyo yung matatapang dito! Sasaksakin ko! Saad ng isang lalaki. Hindi ka ba talaga nadadala? Pagod na tanong ni Jamie sa lalaki, na agad namang napatingin sa kanya. Diyos mio Bungal, ikaw na yata yung hari ng selda ng barangay hall. Hindi ako natatakot sa iyo, Kapitana. Halika dito, maglaban tayo. Panghahamon pa ng lalaki. Hinahamon mo ba ako? Binitawan ni Jamie ang hawak niyang batuta. Bakit? Mukha ba akong natatakot sa iyo? Kapitana, delikado yung lalaking yan. Muntik nang masaksak yung asawa niya. Sabi ng isang ginang na residente. Tumawag na agad kayo ng pulis. Sabi ni Jamie bago lapitan ang Bungal. Halika ditong lalaki ka. Matapang ka, diba? Sumugod naman si Bungal sa kanya at winasiwas ang kutsilyo. Naiwasan naman ni Jamie yon at hinuli ang braso ng lalaki. Sinipa niya sa tiyan ang lalaki kaya bumagsak ito sa sahig. Todo cheer naman ang mga tao sa kanya. Bilib na naman ba kayo? Mayabang niyang sabi. Hindi napansin ni Jamie na bumangon si Bungal at winasiwas ang kutsilyo sa kanya. Ngunit bago pa man dumampi ang kutsilyo sa braso ni Jamie, may lalaking humarang at yun ang nasugatan sa trabaho. Nasisiraan ka na ba ng bait? Singhal ni Daryl sa babae. Para kang tomboy na susugod tapos hindi magfo-focus sa kalaban. Napakurap-kurap naman si Jamie bago mapatingin sa braso ni Daryl. Yung braso mo? Hala gagi, may dugo! Tarantang sabi pa ni Daryl. Shit, ayoko sa dugo! Hindi muna pinansin ni Jamie ang lalaki. Sinipa niya muna si Bungal, sakto namang dumating yung mga kapulisan at hinuli ang lalaki. Tumulong din ang mga tanod dahil malaking tao si Bungal. Si Jamie naman ay nalalayan ng lalaking namumutla na at parang hihimatayin. Inupo niya ito sa isang gilid. Huy, buhay ka pa? Tanong niya sa lalaki bago ito tapikin sa muka. Ayoko sa dugo. Mahinang sabi ni Daryl habang nakapikit. Ayoko sa dugo. Kapitana! May lumapit sa kanilang medic at agad na inasikaso si Daryl. Nakapikit lamang si Daryl habang nakahawak sa kanyang kamay. Hindi naman binitawan ni Jamie ang kamay ng lalaki at baka matuluyan ito. Nagpapasalamat din siya dahil hindi naman malalim yung sugat ng lalaki. Mabubuhay pa ho ba siya? Tanong ni Jamie sa babaeng katatapos lamang gamutin si Daryl. Na-trigger lang ho sa dugo pero okay naman siya, sagot ng babae. Mabubuhay pa naman po yung boyfriend niyo. Anong boyfriend? Hindi ko boyfriend ng lalaking to. Maagap na sagot ni Jamie. Tumawa lamang ang babaeng gumamot sa lalaki at umalis. Napasimangot naman si Jamie bago balingan ng tingin si Daryl. Ha? Ayos ka lang ba? Tanong niya sa lalaki. Nahihilo ko. Nakapikit pa rin ang mga matang sagot ng lalaki. Hindi ko na kayang maglakad. Ikaw naman kasi, bakit bigla-bigla ka na lamang sumusugod? Ang tapang-tapang mong gawin yun. Takot ka naman pala sa dugo. Kung hindi ko ginawa yun, edi nasaksak ka. Dumilat si Daryl. Ikaw kasi ang yabang-yabang mong babae ka. Sugod ka ng sugod. Ang laki lang ang tao yung kalaban mo. Wala ka pa sa mga kalahati nun eh. Kaya ko naman kasi yun. Ilang beses ko na siyang pinatumba. Sagot ni Jamie. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon kaya mo. Ayus-ayusin mo minsan yung desisyon mo sa buhay na babae ka. Napasimangot naman si Jamie. Huwag mo nga akong lilekturan, hindi kita tatay. Hindi din kita tatanggaping anak, huwag kang mag-alala. Umirap lamang sila sa isa't isa. Pero nang maalala ni Jamie ang ginawa ng lalaki, hinarap niya ito ulit. Thank you sa ginawa mo kanina. Mahinang sambit ni Jamie. Sorry na rin kung nasugatan ka pa. Kasalanan mo naman eh. Wow, hindi ko alam kung nagpapasalamat ka ba o humihingi ng tawad. O sinisisi mo lang ako. Napailing si Daryl. Umamin ka na lang kasi na kasalanan mo. Hindi naman nakamamatay kung sabihin mo yun. Oo na, kasalanan ko na, sabi ni Jamie. Anak ng... Ay, bumalik na tayo sa barangay. Mukhang kaya mo naman eh, sabi ni Jamie bago tumayo. Tumayo na rin si Daryl.
Kaso nakaramdam pa rin siya ng hilo. Mabilis namang sinalo ni Jamie ang lalaki para hindi ito matumba. Sa sobrang lapit ng katawan nila, nagkatitigan pa ang dalawa. Ano yan ha? Sumulpot bigla si Arthur at Jepoy. Kayong dalawa, nakangising saad pa ni Arthur. Kanina lang halos magpatayan kayo. Ngayon naman parang magtutukaan na kayo. Nakangising sabi pa ni Arthur. Mabilis namang lumayo si Jamie sa lalaki at tinulak ito sa bisig ng dalawang lalaki. Manahimik kayo, singhal niya sa dalawa. Ayan, kayong mag-alalay dyan. Madapa sana kayong tatlo. Padabog na umalis doon si Jamie. Narinig niya pa ang pagtawa ng dalawang lalaki na hindi na niya pinansin pa. Bumuga na lamang ng hangin si Jamie at sinapo ang kanyang dibdib na malakas ang kabog at parang nakikipagkarera. Pagkatapos ng insidenteng yun, naging tahimik na ang barangay nila. Wala na rin silang natanggap na reklamo kaya focus na sila sa paglilinis sa mga kanal at pagbubomba ng usok para pamatay sa lamok. Ang baho! Reklamo ni Daryl. Magtaka ka kung mabango yan, sagot ni Jamie. Dami pang reklamo eh. Bilisan na lang at marami pa tayong lilinisin. Kapitana, huwag mo namang pagalitan si Daryl, sabi ng SK chairman na si Alice. Ang hardworking niya nga eh. Buti pa to si Alice, na-appreciate ako. Parinig pa ni Daryl. Napangiwi naman si Jamie. Na-appreciate ka niya kasi type ka niya. Umirap si Jamie. Alice, tigilan mo yung si Daryl ha. Lalaki lang lalo ang ulo niyan. Selos ka naman. Nakangising tanong ni Daryl. Yak! Nakangiwing lumayo si Jamie sa lalaki. Ipinagpatuloy na lamang ni Jamie ang paglilinis hanggang sa matapos sila. Saktong tanghalian sila natapos, kaya naman naisipan muna nilang mag-lunch break sa isang karinderiya. Daryl, ang sakit ng paa ko, maarting sabi ni Alice. Tanggalin mo. Pabulong na sagot ni Jamie bago umirap. Ang arte-arte, hindi naman siya ganyan. Kapitana, anong binubulong mo? Tanong pa ni Arthur. Latin, kukulamin kasi kita eh. Musungit na sagot ni Jamie. Nang dumating ang pagkain nila, nagsimula na silang kumain. Itinuon na lang ni Jamie ang atensyon sa pagkain, kesa ang mabwisit sa kaartehan ng babaeng katabi niya. Gutom na gutom ah. Pansin sa kanya ni Daryl. Oh, eto pa ulam. Nilagyan ni Daryl ng ulam ang kanyang plato. Suhol ba yan? Tinaasan niya ito ng kilay. Nagpapakabait na nga ako sa'yo, ang sungit mo pa. Akin na nga, babawiin ko na. Nilagay mo na, wala nang bawian. Natawa na lamang si Daryl at napapailing. Hindi naman pinansin ni Jamie ang lalaki at nagpatuloy na lang sa pagkain. Pagkatapos kumain, kanya-kanya nang alis sa mga kasamahan nila para magpahinga. Itutuloy nila ang ginagawa nila pagkatapos ng isang oras na pahinga. Mainit dito, dun tayo sa patrol. Pag-ayaw ni Daryl kay Jamie. Tumango na lang si Jamie at tumayo. Naglakad ang dalawa patungo sa patrol. Doon sila tumambay na dalawa dahil malamig-lamig ang pwesto doon. Buti hindi ka pinigilan ng nanay mo kapag pumapasok ka sa barangay, usisa ni Jamie. Kaysa mag-away sila, naisip niyang chismisin na lang ang lalaki. O kaya hindi ba nagalit yung nanay mo kay Mayor? Sumakabilang mundo na yung nanay ko, sagot ni Daryl. Namatay siya nung high school ako. Binaril siya sa mismong harapan ko. Kaya takot ako sa dugo. Si tatay at lolo na lang yung kasama ko sa bahay. Yung ate ko naman, nasa ibang bansa. At doon bumuo ng pamilya. Sorry, hindi inaasahan ni Jamie na gano'n ang istorya ng buhay ni Daryl. Nag-guilty tuloy siya. It's okay. Hindi na naman masakit para sa akin eh. Sagot ni Daryl bago mapatawa. Alam mo ba, kung nabubuhay si nanay, siguradong mas matindi pa siyang magparusa kesa kay tatay. At saka, kaya lang naman ako nagpapasaway dahil gusto kong magpapansin kay tatay eh. Wala na kasi kaming bonding magmula nung mamatay si nanay. Palagi na lang akong mag-isa. Kaya kahit ayaw ko sa mga barkada ko, sumasama ako sa kanila para hindi ako malungkot. Napatitig naman si Jamie sa lalaki. Medyo naiintindihan na niya ngayon ang lalaki. Naiintindihan na niya kung saan nanggagaling ang pagiging sanggano nito minsan. Hindi lang niya maintindihan kung bakit pati height niya ay dinadamay pa ng lalaki. Pwede mo namang kausapin yung tatay mo, mabait naman si Mayor. Makikinig yun sa'yo, sabi pa ni Jamie. Nahihiya ako, baka sabihin ni tatay sobrang immature ko. Sagot ni Daryl. Baka isipin niya isip bata ako masyado. Walang mangyayari kung ganyan yung mindset mo. Subukan mong kausapin yung tatay mo para naman ma-realize niya na kailangan mo ng atensyon niya. Isa pa,
Wala naman sa edad ang paghingi ng kalinga sa magulang. Kahit anong edad mo, deserve mo ng pansin nila at pagmamahal. Medyo napangiwi naman si Jamie. Hindi niya kasi akalain na manggagaling sa kagaya niya ang mga ganoong salita. Bigla siyang nanibago. Ma, nakikipagligawan si ate! Sabay na napalingon ang dalawa sa sumigaw. Nakita ni Jamie ang bunsong kapatid niya, kasama ang kanyang ina at ama. Matignan mo bilis, magkakaroon na ng asawa si ate. Aba, babae ka na anak, tanong ng kanyang ama. Maganda yan anak, hindi yung puro itong lugar natin yung inaatupag mo. Dapat pati love life mo. Mabilis namang bumaba ng patrol si Jamie at nilapitan ang kanyang pamilya. Ano bang sinasabi niyo? Hindi ko boyfriend yung lalaking kasama ko. Mabilis na sabi ni Jamie. Assistant lang siya sa barangay. Malisyoso kayo masyado. Anak, huwag ka nang mahiya. Hindi naman kami tatanggi ni papa mo eh. Sabi pa ng kanyang ina. Mama, assistant nga lang siya. Maktol pa ni Jamie bago batukan ng kapatid. Ikaw kasi, malisyosa ka masyado. Aray, kasalanan mo rin naman. Bakit kasi dalawa lang kayo sa patrol? Nakasimangot na sabi ng kanyang kapatid. Abay, kailangan pa talaga mag-groupings? Tigil-tigilan mo ako, Joanna Marie. Joanna nga lang, ayokong may Marie. Magandang araw ho. Lumapit sa kanila si Daryl. Nagmano agad ang lalaki sa mga magulang ni Jamie. Abay kay gwapo namang bata. Nakangiting sabi ng ina ni Jamie. Bagay na bagay kayo ng anak ko. Mama! Saway pa ni Jamie sa ina. Umuwi na ho kayo, sige na. At baka kung ano pang isipin niyo lalo. Teka, gusto naming makilala yung magiging manugang. Pinutol ni Jamie ang sasabihin ng magulang. Ano ba? Walang mamanugangin, okay? Uwi na kayo. Pinatalikod ni Jamie ang kanyang ama't ina bago ito mahinang itinulak-tulak. Hoy Joanna Marie, uuwi na kayo. Pagtawag niya sa kapatid na nakikipag-usap kay Daryl. Bilisan mo, tatamaan ka talaga sa akin. Oo na, ito na. Pagdating talaga sa gwapo, selfish ka. Tugon ng kanyang kapatid. Tinanaw ni Jamie ang pamilya niyang paalis. Lumingon-lingon ang mga to kaya naman mabilis niyang sinenyasan ng mga to, nabilisan na yung lakad. Nang mawala sa kanyang paningin ang pamilya, lumingon siya kay Daryl. Nakangiti ang lalaki kaya tinaasan niya ito ng isang kilay. Ba't ka nangingiti dyan? Supladang tanong niya. Gusto ko ng pamilya mo. Nakangiting saad ni Daryl. Tapos, gwapo pa raw ako sabi ng kapatid mo. Huwag kang magpapaniwala sa kapatid ko. Wala lang suot na salamin yun. Isa pa, huwag kang masyadong assuming. Hindi kita tatanggapin bilang manugang nila. Bakit? Hindi mo ba ako type? Inilapit ni Daryl ang mukha niya sa babae. Nagulat naman si Jamie kaya bahagyang nanlaki ang mga mata nito. Mama mo na yung nagsabi na bagay tayong dalawa. Malakas na kumabog ang dibdib ni Jamie at nag-init ang kanyang buong mukha. Hindi kita type no? Tinalikuran niya ang lalaki at padabog na naglakad. Narinig niya pa ang tawa nito kaya lalo siyang nainis. Buisit! Masubsob sana siya mamaya sa kanal. Langya talaga. Hindi alam ni Jamie kung ano ang nangyayari sa kanya. May time kasi na lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib kapag malapit si Daryl sa kanya. Feeling nga niya may sakit na siya eh. Good morning, Daryl! Napahinto sa pagkabit ng tarpaulin si Jamie nang marinig ang matinis na boses ng SK chairman na si Alice. Daryl, nagdala ko ng coffee for you. Alam mo na, masarap ang coffee, lalo na kapag ganito kaaga. Nagkape na ako eh, sagot ni Daryl. Ayokong nagkakape ng doble, ikaw na lang yung uminom. Ay sayang naman, mahal pa naman ang ingredients nitong coffee ko. Nakangusong sabi pa ni Alice. Parang gustong hilahin ni Jamie ang nguso ng babae gamit ang hawak niyang plies. Wala naman talaga siyang issue kay Alice lalo na sa tulong nito sa barangay nila. Ang ayaw niya lang, nagiging pabebe ito pagdating kay Daryl. Naiinis kasi siya sa boses nito. Pasensya ka na talaga. Ipinagtimpla na kasi ako ni Jamie ng kape kanina eh. Tugon pa ni Daryl. Pasimple namang napangiti si Jamie dahil sa narinig. Wala namang kompetisyon pero feeling niya, lumamang siya ng puntos. Nox, ang laki ng ngiti niya na. Nakangising bulong ni Arthur sa kanya. Nasa in love era ka na ba, Kapitana? Agad namang inalis ni Jamie ang kanyang ngiti. Ikaw yung ididikit ko dito sa bakod kapag hindi ka pa tumigil. Malapit na kasi ang eleksyon kaya busy sila sa pagkakabit ng tarpaulin. Malapit na ang botohan para sa mga mayor at governor ng lungsod. Siyempre, ang ama ni Daryl ang ikakampanya nila Jamie. Ayaw nila sa kabilang partido dahil alam nila ang pakay ng mga to. Mga tropa, doon tayo dediretso sa mayor's office pagkatapos nating magkabit ng mga tarpaulin ha. Sabi ni Jamie sa mga kasamahan. Doon daw tayo magla-lunch. Yes, may litson! Sabi ni Kalbo at pumalakpak pa. Aba, pakakainin ka na nga lang magre-request ka pa.
sabi ni Jamie. Pero sana nga meron. Cravings ko pa naman yung lechon ngayon. Hala, nagparinig. Ikaw rin, baka tuparin ng anak ni Mayor. Nakangising saad pa ni Jepoy. Baka biglang tuparin niya ng darling. Ni Daryl mo. Nakangising sabi naman ni Arthur. Nagsimula ng magkansawan kaya sinamaan na ng tingin ni Jamie ang mga to. Hindi naman nagpatinag ang mga ito. Diyan na nga kayo. Nakasimangot niyang sabi bago iwan ng mga to. Siya ang kapitana ng lugar pero pakiramdam niya ay pinagkakaisahan lang siya ng mga kasamahan niya. Nagpatuloy nga sila sa pagkakabit ng tarpaulin. Nang matapos sila, dumiretso agad sila sa munisipyo. Okay ka lang? Tanong ni Daryl sa kanya. Ang tahimik mo, hindi ako sanay. Ang bait-bait mo, hindi rin ako sanay. Tugon pa ni Jamie. Natatawang napailing na lamang si Daryl bago guluhin ang kanyang buhok. Nang makapasok sa loob ng office, nakahanda na agad yung mga pagkain. At gulantang agad dahil may lechon talaga. Wow! May lechon nga! Sabi ni Mang Kanor. Biglang nagpabili si Daryl sagot ni Mayor. Napatingin naman lahat kay Jamie at nagsimula ulit magkansawan. Nagbabantang tingin naman ang binigay ni Jamie sa mga kasamahan, kaya napatigil ang mga ito. O sir, magsimula na kayong kumain. Nakangiting sabi ni Mayor. Pasasalamat ko yan sa walang sawang pagsuporta niyo sa akin. Kanya-kanya namang kuha ang mga kasama ni Jamie. Hindi naman nakipag-unahan si Jamie at nilapitan muna si Mayor. Mayor, maraming salamat po sa pag-sponsor ng pagkain Nakangiting sabi ni Jamie. Grabe, hindi ko po akalain na maseseryoso niyo yung lechon. Joke-joke lang naman po. Hayaan mo na kapitana, kulang pa nga yan para sa suporta niyo at pagtitiwala niyo sa akin. Sagot pa ni Mayor. Isa pa, dahil din sa'yo, sa inyo, napunta sa tamang landas yung anak ko. Napatingin naman si Jamie kay Daryl na kumukuha ng pagkain. Mayor, mabait pong tao si Daryl. Siguro po kulang lang po sa koneksyon. Nakangiting sabi ni Jamie. Pero nakakabadtrip po talaga sa madalas. Sa gitna ng pag-uusap nila, lumapit si Daryl na may dalang 2 plato na may lamang pagkain. Wow naman! Dinalhan pa talaga ako ng anak ko. Nakangiting sabi ng Mayor. Tatay, kayo na pong bahala sa sarili niyo. Sagot ni Daryl bago iabot ang isang plato kay Jamie. Para kay Jamie po ito. Hindi siya makakuha dahil dinadaldal niyo Para namang kiniliti ang loob ng siya ni Jamie. Napatikim pa siya bago tanggapin yung inabot ng lalaki. Inuna mo pa ako, dapat si Mayor yung kinuhanan mo, sabi ni Jamie. Kaya ni Tata yung sarili niya, sagot ni Daryl. Tara, doon tayo maupo sa gilid para hindi masikip. Nagpaalam si Jamie kay Mayor bago sundan si Daryl. Agad niyang nilantakan ang pagkain nang makaupo sila. Gutom na rin kasi talaga siya. Idagdag pa na sobrang bango ng lechon. Patibol ako wala na kasing extra seats. Nawala na agad ang magandang mood ni Jamie dahil sa pagsulpot ni Alice. Okay lang, sagot ni Jamie. Sandali, kukuha ko ng tubig. Tumayo si Daryl para kumuha ng tubig. Kapitana, close pala kayo ni Daryl? Tanong ni Alice. Hindi kami ganun ka-close. Mas madalas kaming magkaaway. Tumango si Alice. Sa tingin mo, bagay kaming dalawa? Compatible naman siguro kami, diba? Like, hindi nalalayo yung edad namin at pareho kaming matalino. Hindi naman kumibo si Jamie at nagpatuloy na lang sa pagkain. Hala, nakakahiya naman po yung pag-amin ko. Malay ko bang type mo rin pala si Daryl? Sabi pa ni Alice bago tumawa. Pero hindi mo naman gusto si Daryl, no? Tomboy ka, diba? Tumikwas ang isang kilay ni Jamie. Tomboy? Ako? Itinuro ni Jamie ang sarili. Ganun ba ako katikas para pagkamalang tomboy? Alam niyang halos lahat ay tomboy ang tingin sa kanya. Hindi naman niya yun pansin. Pero parang nag-iba ang ihip ng hangin. Yes, kaya nga NBSBK. Tunog ng aasar na sabi pa ni Alice. Hindi ako tomboy, okay? At wala kang pakialam kung NBSB ako. Masungit na saad ni Jamie bago tumayo. Oh, saan ka pupunta? Nasa lubong niya si Daryl na may dalang tubig. Hindi ka pa tapos kumain saan ka pupunta? Kila Arthur, sagot ni Jamie. Doon ka na kay Alice, bagay naman kayong dalawa sabi niya. Ha? Naguguluhang tanong ni Daryl. Umirap lang naman si Jamie sa lalaki bago lampasan at dumiretso sa table nila Arthur. Bahagya pang nagtaka ang kanyang mga kasamahan pero hindi naman nagsalita ang mga to. Ang masigla ring pagkain ni Jamie ay nauwi sa pagkawala ng gana. Imbis kasi na pagkain ang kanyang isipin, napunta ang kanyang isipan sa pagbabago niya. Shit, type ko na ba yung kulungang na yun? Hindi mapigilang tanong ni Jamie sa kanyang sarili.
Mabilis namang napailing si Jamie at napasampal na lamang sa kanyang sarili. Pakiramdam niya tuloy may sira na talaga siya sa ulo. Dahil sa sunod-sunod na trabaho, hindi na nga kinaya ng katawan ni Jamie at nilagnat siya. Pangalawang araw na niya ngayong wala sa barangay dahil nagpapahinga siya. Gustuhin man niyang pumasok, hindi kaya ng katawan niya dahil sa sama ng kanyang pakiramdam. Laking pasasalamat na lamang niya dahil walang malaking gulong nangyayari. Ate Jamie, may bisita ka. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Jamie at niluwal nun ang kapatid niya. Paniguradong gagaling ka agad dahil sa bisita mo. Ayoko ng bisita ngayon. Natigilan si Jamie nang makita si Daryl. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa lalaki. Maiwan muna namin kayo Nakangiting sabi ni Joanna. Oo nga pala, si Kuya Daryl na muna yung bahala sa'yo. Sila nanay at tatay kasi nasa barangay hall para tumulong. Ako naman may date ngayon kaya wala kang kasama. Enjoy! Hindi na nga nasermonan pa ni Jamie ang kapatid dahil mabilis na itong umalis. Ang hirap mo daw painumin ng gamot, sabi pa ni Daryl bago maupo sa isang upuan. Ayun, sinabi nila Arthur, puntahan na kita. At ano namang magagawa mo kung ayaw kong uminom ng gamot? Tinaasan niya ng kilay ang lalaki. Paiinumin ka, sagot ni Daryl bago niya tanggalan ng plastic ang dala niyang lugaw. Eto pala lugaw, niluto ko. Kumain ka na muna bago ka uminom ng gamot. Ayoko ng gamot, gagaling naman ako kahit hindi ako umiinom ng gamot Iinom ka ng gamot at wala kang magagawa. Hindi na lang nagsalita pa si Jamie dahil wala na siya sa mood. Nanghihina siya kaya wala siyang energy makipagsagutan. Open your mouth, susubuan kita. Sabi pa ni Daryl bago itapat ang kutsarang may lugaw sa bibig ni Jamie. Hinipan ko na to kaya hindi na mainit. Ngumanga naman si Jamie habang nakatitig lamang sa lalaking walang ekspresyon ang mukha. Sa dinami-rami ng mag-aalaga sa kanya, hindi pa niya akalaing si Daryl yung gagawa ng ganoong bagay. Balita ko nakabalik ka na sa work. Bakit nagpupunta ka pa rin sa barangay? Tapos dumiretso ka pa sa amin? Sambit ni Jamie. Nakabalik na ako pero work from home muna. Sagot ni Daryl. Ayaw pa akong pabalikin sa office Baka raw mabangasan ko ulit yung supervisor namin. Ano ba yung trabaho mo? Bakit mo binangasan yung supervisor niyo? Finance assistant ako. Sagot ni Daryl. Kaya ako naman binangasan yung manager namin. Hinipuan ako. Akala ko lalaki. Type pala ako. Hindi naman mapigilang matawa ni Jamie. Grabe, kahit supervisor niyo patay na patay sa'yo. Grabing kagapuhan naman yan. Siguro malabo yung mga mata nila. Aminado si Jamie na gwapo si Daryl. Mukha pa itong may lahing Amerikano. Lalo pa dahil sa buhok nito. Ayaw niya lang purihin ang lalaki dahil sure siyang magiging mahangin ito. Patay na patay sila sa akin. Ikaw kaya? Kailan? Umirap naman si Jamie sa lalaki dahil sa hirit nito. Kung patayin kita? Natawa na lang si Daryl bago mapailing. Nagpatuloy na lang sa pagkain si Jamie. Hindi niya naubos ang lugaw pero kaunti na lamang yung natira. Huwag na uminom ng gamot, magaling na kaya ako. Nakasimangot na sabi ni Jamie. Ayaw niya talaga ng gamot. Hindi niya gusto ang lasa at ang hirap lunukin. 1, 2. Abat! Sumampa si Daryl sa kama. Lalayo sana si Jamie pero mabilis niya itong naikulong sa kanyang bisig. Inipit niya ang babae sa pagitan ng kanyang hita bago marahang ibuka ang bibig nito. Inom na, Jamie. Hindi ka takot sa kutsilyo pero takot ka sa gamot. Ikaw nga takot sa dugo Umirap lang si Daryl bago ipasok ang gamot sa bibig niya. Mabilis niyang kinuha ang tubig at pinainom yon sa babae. Napaubo naman si Jamie nang malunok ang gamot. Very good, Kapitana. Nakangiting sabi ni Daryl. Doon ka nga. Tumatawang lumayo si Daryl sa babae. Niligpit niya ang mga pinagkainan ng babae. Nakasimangot namang nahiga na lang si Jamie habang nakatingin sa lalaki. Bumalik ka na sa bahay niyo. Siguradong may trabaho ka pa. Kaya ko naman yung sarili ko Sabi pa ni Jamie. Umiling naman si Daryl at kinuha ang dala niyang bag. Napatangan na lamang si Jamie nang maglabas ito ng laptop. May dala akong laptop kaya pwede akong magtrabaho dito. Nakangiting sabi ni Daryl. Hindi kita iiwan hanggat wala sila mama. Anong mama? Mama ko lang yun. Masyado kang nang aangkin ha. Mama ko na rin sila. Gusto kasi nila akong maging manugang O sige, si Joanna yung pakasalan mo para maging manugang sila. Bakit si Joanna pa? Ikaw na lang, may boyfriend na si Joanna Binato ni Jamie ng unan ang lalaki. Tumatawang sinalo naman yun ni Daryl. Diyan ka na nga. Tinalikuran ni Jamie ang lalaki. Kasabay ng pagtalikod niya ay ang kanyang pagngiti at ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Idinadaan niya lang sa pagsusungit ang sayang nararamdaman niya. Saya na ngayon niya lang naranasan. Ay butiki ng mama mo!
Nagulat si Jamie nang may yumakap sa kanya mula sa likuran. Pumihit siya paharap at natigilan nang makita si Daryl na nakahiga sa kanyang tabi. Bakit nandito ka? Tulog muna tayo. Mamaya pa daw yung work ko eh. Sagot ni Daryl bago hilahin papalapit sa kanya si Jamie. Mamaya ka na rin magsungit. Hindi bagay kapag matamlay ka. Umusli naman ang nguso ni Jamie bago parang batang sumiksik sa dibdib ni Daryl. Huwag kang gagawa ng kalokohan ha. Ipatataga kita kay tatay. Hindi ako gagawa ng kalokohan. Baka ikaw pa yung gumawa ng kalokohan sa akin eh. Assuming ka masyado. Promise wala akong gagawin. Hope you die. Jamie, hope to die yun. Pinalitan na, hindi ka na-inform. Napatawa na lang si Daryl at mas lalo pang niyakap si Jamie. Muli namang napangiti ang dalaga. Sobrang saya ng puso ni Jamie at aminado siya na hindi lang basta saya ang nararamdaman niya. Putakte, nahuhulog na ba ako sa kanya? Naibulong na lamang ni Jamie sa kanyang isipan. Back to work na si Jamie. Hindi niya alam kung may powers ba si Daryl dahil ang bilis niyang gumaling. Parang kahapon lang, nanlalata siya at nakahiga lang. Ngayon naman, busy na naman siya dahil papalapit na ang eleksyon. Kapitana, parang blooming ah. Pansin sa kanya ni Kalbo. First time mong mag-pants at off-shoulder ah, bagong buhay na. Nag-lipstick pa siya at konting makeup ah. Naging shiny ka rin dahil sa hikaw at porselas mo. Sabi pa ni Jepoy. Pinagkakamala na kasi akong tomboy kaya nag-aayos ako. Sabi pa ni Jamie. Huwag yun nang pansinin yung kagandahan ko, focus na lang kayo dyan sa ginagawa nyo. Daryl! Mabilis na napatigil si Jamie sa pagbabalot ng mga school supplies nang marinig ang pangalan ng lalaki. Lumingon siya sa lalaki nang nakangiti, ngunit agad na napawi yun nang yakapin ito ni Alice. Nabwisit pa si Jamie dahil ngumiti ang lalaki at niyakap pabalik yung babae. Wow lang ha, may paalaga-alaga pa siya sa akin nung nakaraan. Nakasimangot na bulong ni Jamie at bumalik na sa kanyang ginagawa. Nawala na agad ang magandang mood niya at napalitan ng inis. Selos. Kapitana. Dinig niya ang boses ni Daryl pero hindi niya ito pinapansin. Hoy Jamie, pati mo ko pinapansin, ganda. Pinigilan ni Jamie ang maging marupok nang tawagin siya nitong ganda. May ginagawa ako. Seryosong saad niya. Huwag mo akong istorbohin. Bakit bad mood ka? Sinong umaway sa'yo? Nilingon naman ni Jamie ang lalaki pero agad din siyang nag-iwas ng tingin dahil ang gwapo nito. Hindi ako bad mood. Sagot ni Jamie bago lingunin si Arthur. Arthur, ikaw na munang bahala dito. Magpapahangin lang ako sa labas at baka makasapak pa ako. Lumabas ng office si Jamie. Sumunod naman sa kanya si Daryl. Jamie, mag-usap tayo. Sabihin mo kung bakit moody ka. May nahong sabi pa ni Daryl. Pakikinggan kita. Wala nga. Nakasimangot na sagot naman ni Jamie. Kahit si Jamie, hindi niya maintindihan kung bakit nagbago ang mood niya. Nakita lang naman niyang nagyakapan si Alice at Daryl. Nainis na agad siya. Daryl, tapatin mo nga ako. Bakit bigla kang bumait sa akin? Hinarap ni Jamie ang lalaki. Hindi kita maintindihang lalaki. Hindi na naituloy ni Jamie ang sasabihin niya nang may panyong tumakip sa bibig niya. Lalapitan sana siya ni Daryl pero may mga lalaking biglang dumampot sa lalaki. Hanggang sa namalaya na lamang ng dalawa, nasakay na sila ng isang van. Teka, sino ba kayo? Singhal ni Jamie sa mga lalaking nakaitim. Prank ba to? O totoong kidnapping? Sino kayo? Tanong ni Daryl sa mga to. Ba't nyo kami dinukot? Manahimik kayo! Sagot ng isa bago maglabas ng baril. Mabilis namang napatikom ng bibig ang dalawa. Naging parang batang paslit sila nang makakita ng baril. Pero sino nga kayo? Hindi pa rin nakapagpigil si Jamie sa pagtatanong. May kasalanan ba ako sa inyo? Aba wala akong pera kung gusto nyo ng ransom. Hindi sumagot ang mga kalalakihan kaya napasimangot na lamang si Jamie. Medyo matagal ang naging biyahe nila bago huminto yung van. Hinila sila pababa ng mga lalaki at ipinasok sa isang abandonadong warehouse. Ano ba to, shooting? Kukuhanin niyo ba kaming extra para sa pelikula? Sunod-sunod na tanong pa ni Jamie. Tauhan kayo ni Romulo, no? Nagsalita si Daryl. Tama. Sa isang gilid, lumitaw ang isang matandang lalaki. Anak ka nga ni Robert. Ang talino mo eh. Huy kurikong, ikaw yung kalaban ni Mayor ah. Dinuro ni Jamie ang lalaki. Ano tong kabalbalang pinaggagawa mo? Ano, lalaban ka ng marumi? Ang itim-itim mo na, gusto mo pang maging marumi. Bakit may kasama yung anak ni Robert? Kunot noong tanong pa ni Romulo. Hindi bang utos ko yung anak lang? Boss, kasama po siya ng anak ni Mayor eh. Ayun, dinampot na rin po namin. Sagot ng isang lalaki.
So nadamay lang ako? Kunot noong tanong pa ni Jamie. Ba't ako yung dinamay niyo? Wala lang naman ako para sa lalaking yan eh. Ibalik niyo na ako sa barangay hall. Si Alice yung idamay niyo. Total masaya naman siyang kayakap yung babaeng yun. Nagkatinginan naman yung mga lalaking nakaitim. Jamie, ano ba yung mga sinasabi mo? Anong wala ka lang sa akin? Importante ka sa akin, okay? At saka walang mali siya yung nakapan namin ni Alice. Magkaibigan lang kami. Magkaibigan? Ang sabihin mo, type ka ni Alice. Kaya gusto mong suklian yung pagkagusto niya sa'yo. Hey, that's not true. Sambit ni Daryl. Nagkausap na kami ni Alice, sinabi kong kaibigan ko lang siya. Pinsan ko na yung type niya. Hindi ako naniniwala sa'yo. Jamie, wag ka nang magselos. Hindi ko naman gusto si Alice eh. Umirap lang si Jamie habang nangingilid ang kanyang mga luha. Nakakainis ka? May alam ka pang pag-aalaga sa akin at pagyakap tapos nakangiti ka habang niyayakap yung ibang babae? Nagpaganda pa ako para sa'yo pero na bad trip lang ako. Tinignan ni Jamie ang lalaki. Tapos ang manhid mo pa? Hindi mo ba nahahalata? Gusto kitang kumag ka, no? At kasalanan mo kung bakit nagkagusto ako sa'yo. Napakurap-kurap naman si Daryl, ngunit ilang saglit lang, malakas na tumawa ang lalaki. Anong nakakatawa? Inis na tanong ni Jamie. Jamie, sino bang may sabing hindi kita gusto? Ikaw nga tong manhid eh. Nakailang paramdam na ako pero hindi mo pa rin pansin. Jamie, hindi si Alice ang babaeng gusto ko. Ikaw yun. Weh, di nga. Gusto mong patunayan ko? Ngumiti si Daryl bago halikan sa labi si Jamie. Nagpalakpakan naman yung mga lalaking nakaitim. May ibang nagsigawan at nagyakapan pa. Jamie, mahal kita. Ikaw yung gusto kong pakasalan at iharap sa altar. Nakangiting sabi pa ni Daryl. Sabi mo, ayaw mo sa akin kasi Amazona ako at mas matanda ako sa'yo. Nakangusong sabi pa ni Jamie. Hindi ako may sabi nun. Namali ka lang siguro ng dinig. Tugon pa ni Daryl. Thank you, Daryl. Mahal din kita. Nahihiyang sabi pa ni Jamie. Natawa naman si Daryl bago kurutin ang kanyang pisngi. Congrats sa inyo! Nakangiting sabi ng lalaking malaki ang katawan. Stay strong sa inyo Dahil sa inyo, nagkaroon ako ng lakas na loob para umamin. Sabi pa ng isang lalaki. Huwag niyo nang bakawalan yung isa't isa. Halata namang mahal na mahal niyo yung isa't isa eh. Nakangiti pang sabi ng isa. Maraming salamat sa inyo mga pare. Nakangiting sabi ni Daryl bago makipagkamay sa mga to. Paano? Mauna na kami Sige, mag-iingat kayo. Umiti si Daryl bago akbayan si Jamie. Naglakad ang dalawa palabas ng warehouse. Saktong makalabas sila, sumigaw si Romulo. Mga tanga! Habulin niyo yun! Sigaw pa ni Romulo. Kailangan natin yung anak ni Robert para manalo ako ngayong eleksyon. Mukhang natauhan naman yung mga tauhan ni Romulo. Mabilis namang tumakbo sila Jamie habang magkahawak ang mga kamay nila. San tayo? Tanong ni Daryl. Ramdam ni Jamie ang panginginig ni Daryl. Gets niya naman dahil may trauma si Daryl sa baril at dugo. Nakita ni Jamie ang isang bisikleta. Hinila niya naman palapit doon si Daryl. Go! Angkas mo ko! Sabi niya kay Daryl. No choice tayo kundi magbike. Tumango naman si Daryl at sumakay sa bisikleta. May angkasan sa likod kaya doon na naupo si Jamie. Nang makasakay si Jamie, mabilis nang pinaandar ni Daryl yung bisikleta. Hala, sumakay sila sa van. Tarantang sabi ni Jamie. Anong gagawin natin? Baka sagasaan tayo ng mga yun. Kiss mo ko para may energy ako. Sabi pa ni Daryl. Manahimik ka. Mamaya mo na ako landiin. Tumawa lang si Daryl bago mas mabilis na pinatakbo ang bisikleta. Pakiramdam tuloy ni Jamie, artista na talaga sila. Daig pa kasi nila ang nasa movie dahil sa nangyayari. Malapit na yung van sa kanila nang biglang huminto si Daryl. Ba't ka huminto? Nandito yung mga tropa natin. Sagot ni Daryl. Halika, salubungin natin yung patrol. Bumaba ang dalawa ng bike at mabilis na tumakbo. Pasalubong sa patrol, huminto naman ang patrol nang makita sila. May kasunod na mga pulis ang patrol. Kapitana, ayos ka lang? Alalang tanong ni Arthur. Ayun yung mga dumukot sa amin. Puruhan niyo! Mabilis namang sinugod ng mga pulis ang nakavan. Nagtangkapang tumakas sa mga to pero napasuko din dahil napapalibutan pala sila ng mga pulis. Anak! Mabilis na bumaba ng patrol si Daryl para salubungin ng yakap ang ama. Diyos ko, ayos ka lang ba Daryl? Sorry anak. Sorry kung nadagdagan na naman yung trauma mo. Sorry anak ko. Tatay, okay lang po ako. Nakangiting sabi ni Daryl bago humiwalay sa yakap. Isa pa, ito po ang best experience ko na makidnap. Huwag kang mag-alala. Pananagutin ko si Romulo sa mga nangyari. Bumagsik ang itsura ng ama ni Daryl.
Hindi ako papayag na makakalabas pa siya ng kulungan. Pagbabayaran niyang ginawa niya. Ngumiti si Daryl. Mahal na mahal kita, Tatay. Mahal na mahal din kita, anak ko. Pangako, babawi si Tatay sa'yo. Tumango si Daryl bago muling yakapin ng kanyang ama. Saglit lang ang ginawa nilang yakapan dahil humiwalay agad siya. Wait lang po, Tay, ah. Balikan ko lang po yung mapapangasawa ko. Muling bumalik sa patrol si Daryl. Mabilis niyang niyakap si Jamie at tumugon naman sa kanyang yakap ang dalaga. Mahal kita, Jamie. Nakangiting sabi pa ni Daryl. Gusto mo bang pakasal na tayo bukas? Kakausapin ko agad si Tatay para ikasal tayo. Wow, ang speed mo naman. Natatawang sabi ni Jamie bago humiwalay sa yakap. Pero kung mapilit ka, sige na. Patay na patay ka naman sa akin eh. Baka kung ano kasing gawin mo kapag hindi ako pumayag. Sa munisipyo muna tayo ikakasal. Tapos sa simbahan tayo next year. Nakangiting sabi pa ni Daryl. Gusto kong bigyan ka ng bonggang kasal. Deserve mo po yun, mahal. Para ka namang sira. Kainis ka. Kinikilig na saad pa ni Jamie. Natawa naman si Daryl bago sapuhin ang magkabilang pisngi ni Jamie. Pero syempre, magpapaalam muna ako sa parents mo mamaya. Kapag hindi sila pumayag, magpapakasal pa rin tayo. Nakangiting sabi ni Jamie. Syempre dun tayo sa bawal. Alam mo na, mas masarap yung bawal. Bad yun, mahal. Kapag ayaw, pipilitin ko. Hindi dapat sila tumanggi. Iiyak talaga ako, no? Natawa na lamang si Jamie bago halikan si Daryl. Tumugon naman si Daryl sa halik at mas lalong pinagdikit ang katawan nila ni Jamie. Napahiwalay lamang sila sa isa't isa nang makarinig sila ng sigawan at palakpakan. Napatingin ang dalawa sa paligid at pareho silang napatawa na makita ang mga taong nakatingin sa kanila. Ayun na nga yung sinasabi ko eh. Naging totoo yung pagde-deny na yan. Sabi pa ni Arthur. Yes, hindi na laging galit si Kapitana. Sabi naman ni Jepoy. Kasalan na yan. Sabi naman ni Mang Kanor. Napatawa na lamang si Daryl at Jamie bago magyakapan. Hindi alam ni Jamie kung totoo nga ba ang mga nangyayari o nananaginip lang siya. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap, may asawa na siya at Mrs. Santiago na siya. Medyo na-delay pa ng kaunti ang kasal nila dahil kinailangan pa sila para sa kaso ni Romulo. Isa pa, pinatapos nilang eleksyon para mas maganda ang kasal. Automatic win na yung ama ni Daryl. Wala na kasi itong kalaban dahil disqualified na dahil sa ginawa nitong kabaliwan. Ayan, mababawasan na siguro yung pagiging bitter mo pagdating sa amin ni Patrick, sabi pa ni Joanna sa kapatid. Maging mabuti ka sanang asawa. Kapag inaway mo si Kuya Daryl, edi inaway mo. Manahimik ka dyan, Joanna Marie. Pagsusungit pa ni Jamie sa kapatid. Sa ngayon, mainggit ka na lang muna sa akin. Never, ate. Hahantong din kami ni Patrick sa kasalan, no? Sagot ni Joanna bago sila layasan. Umirap naman si Jamie sa papalayong kapatid. Bago lingunin ang kanyang asawa na nakatingin din sa kanya, na halatang mahal na mahal siya. Gutom ka na po, mahal? Malambing na tanong pa ni Daryl sa kanya. Tumango naman si Jamie. Upo na po tayo doon at kumain na muna. Sa bahay nila Daryl naganap ang reception. Sa sobrang biglaan ng kasal, ang dami pang nagulat. Kumuha ang dalawa ng pagkain nila bago sila dumiretso sa upuan nila. Kain agad ang ginawa nila Jamie nang makaupo na sila. Careful, mahal. Baka mabulunan ka. Malambing na sabi pa ni Daryl sa asawa. Okay po. Tugon ni Jamie. Nilambingan niya rin ang kanyang boses. Ayaw niyang patalo sa asawa. Masyadong naging babae, ha? Biglang sumulpot si Alice. Kapitana, hindi na ako masyadong sanay na girly ka. Ano naman? Umirap si Jamie sa babae. Doon ka na nga muna. Naglalambingan kaming mag-asawa dito eh. Kalma, Kapitana. Hindi ko na type yung asawa mo. Natatawang saad ni Alice. Gusto ko lang kayong batiin ng congratulations. Sigurado ding mas gaganda yung lugar natin dahil mas inspired ka na ngayon. Kahit sino naman magiging inspired kapag gwapo yung asawa, no? Sagot ni Jamie. Sige na, maiwan ko na kayo. Congrats sa inyo. Gawa agad ng anak, ha? Kumindat pa si Alice bago umalis. Mahal, gawa daw agad ng anak. Nakangising sabi pa ni Daryl. Bigla namang kinabahan si Jamie. Excited siya sa ganoong part, kaso kinakabahan din siya. Feeling niya, matatadya kanya lang si Daryl. Hindi ba pwedeng mano-mano na lang gawin yung magiging anak? Nakangiwing tanong ni Jamie. Jamie, ginawa mo namang Roblox yung magiging anak natin eh. Huwag kang mag-alala. Okay lang naman kahit hindi mo na tayo humantong sa ganoong part. Ang mahalaga sa akin, asawa na kita. Napangiti naman si Jamie. Ang tingin niya lang dati kay Daryl, isang immature na mayabang.
Ngayon, matured na asawa na ang tingin niya sa lalaki. At feeling niya, sobrang swerte niya dahil si Daryl ang lalaking makakasama niya sa buhay. Pagkatapos nila sa pagkain, nagpahinga muna sila bago muling nagsimula ang program. Ang entertaining ng host nila, kaya hindi bored ang kasal nila. So, hinga naman natin ng message yung parents ng bride. Nakangiting sabi ng host. Nagtungo naman sa gitna ang ama ni Jamie, pati na rin ang kanyang ina. Unang nagsalita ang ina ni Jamie. Jamie, masayang-masaya si mama para sa'yo. Mabuti na lang at tumama yung pang-amoy ko na si Daryl talaga yung magiging manugang ko. Panatag na yung loob ko na si Daryl yung makakasama mo. Hindi lang ako panatag para kay Daryl. Natawa naman ang lahat dahil sa sinabi ng ina ni Jamie. Anak, alam ko na magiging mabuti kang asawa at ina. Hiling lang namin ni tatay mo na maraming apo. Nagkansawa naman ang lahat dahil sa sinabi nito. Kaya napailing na lamang si Jamie. Sumunod namang nagsalita ang ama ni Jamie. Anak, hindi pa rin ako makapaniwalang kasal ka na. Ang akala ko nga, babae din yung magiging manugang ko eh. Totoo pala na, ang matigas na babaeng anak, mapapalambot ng gwapong lalaki. Nagtawanan ulit ang lahat. Pero seryoso, masaya si Papa para sa'yo. Nawa ay tumibay ang inyong pagsasama. Tumingin ang ama ni Jamie kay Daryl. Kapag hindi mo na gusto yung ugali ng anak ko at ayaw mo na sa kanya, ibalik mo ng buo ha. Huwag mong sasaktan yan. Tatamaan ka talaga sa akin. Thank you Mama and Papa. Mahal na mahal ko kayo. Naiiyak at nakangiting sabi ni Jamie. Lumapit naman sa kanila ang kanyang ama at ina. Pareho silang binigyan ng yakap. Okay, ano naman kaya ang mensahe ng father ng groom? Sabi ng host. Ngumiti naman ang ama ni Daryl. Anak, unang-una gusto kong humingi ng tawad dahil napabayaan kita. Sorry kung nawala ng time si tatay sa'yo. Masaya ako para sa'yo, Daryl. Sobra pa yung guilty ko noon kasi naparusahan kita pero maganda pala yung naging bunga. Natawa naman ang ama ni Daryl. Anak, alam kong mabait kang tao. Maloko ka lang talaga. Alam kong magiging mabuti kang anak at asawa. Mahal na mahal kita, Daryl. Love you, Tay. Tumayo si Daryl bago lapitan ng ama at yakapin. Nagpalakpakan naman ang mga tao. Pagkatapos ng madamdaming mensahe, nagsimula naman sila sa special number ng mga bisita. At unang-una doon ang pagsayaw ng mga tanod kasama si Daryl. Tuwang-tuwa si Jamie. Lalo pat ang music ay Teach Me How to Doggy. Bigla niyang napatunayan na hindi lahat ng gwapo ay may talento. Sobrang tigas kasi ng katawan ng asawa niya. At ang maghapon na yon ay napuno ng kasiyahan. Pagod na si Jamie nang matapos ang event. Nauna na siya sa kwarto dahil nag-iinom pa ang kanyang asawa kasamang iba pa nilang mga bisita. Grabe, ang daming nangyari. Natatawang sabi ni Jamie. Dumiretso siya sa banyo at naglinis ng katawan. Nang makalabas siya, nakita niya ang asawa na nakahiga na sa kama. Mahal ko. Hinila siya nito't hinila pahiga. Ang maganda kong asawa. Mukhang naparami yung inom mo sabi ni Jamie bago haplusin ang mukha ng lalaki. Konti lang po yung nainom ko. Ayoko kasing maglasing Gusto kong magpalambing Natawa naman si Jamie bago halikan ng asawa. I love you, Daryl. I love you too, mahal. Muling nagtagpo ang labi ng dalawa. At nang gabing yun, buong pusong binigay ni Jamie ang kanyang sarili sa lalaking kanyang mahal. Pasipol-sipol si Daryl habang patungo sa kusina. Maganda ang gising niya dahil masaya din ang kanyang gabi. Wala kasing istorbo sa kanilang mag-asawa, kaya naglambingan sila magdamag. Huwag kang maingay kapag nahuli tayo ni nanay, palo tayo noon. Napatigil si Daryl nang marinig ang boses ng isang batang babae. Ikaw ang maingay Puro ka sabi ganyan, ikaw tong madaldal. Dinig niyang boses ng batang lalaki. Tingnan mo, aaway pa kayo. Gusto niyong pukpukin ko kayo. May isang batang babae pa yung nagsalita. Sinundan ni Daryl ang pinanggagalingan ng ingay at sa ilalim ng lamesang yon nanggagaling. Dahan-dahang sumilip si Daryl sa ilalim. Nakita niya agad ang tatlong batang pumapapak ng gatas at Milo. Anong ginagawa niyo dyan ha? Tanong ni Daryl. Nagulat naman ang mga ito at napatingin sa kanya. Tatay! Gulat na sabi ng batang lalaki. Ayan, inagahan niyo na naman yung gising para mapapak niyo yung mga Milo at gatas ha. Napahinga ng malalim si Daryl. Alis dyan sa ilalim ng lamesa. Lagot talaga kayo sa nanay niyo. Nakangusong umalis naman ang tatlong bata sa ilalim ng lamesa. Dala ang isang garapon ng gatas at Milo. Totoy, huwag niyo po kaming isumbong kay nanay. Nakangusong sabi ni Jarel. Tatay, ngayon lang po to, promise. Sabi naman ni Jaren. Tatay,
Kapag naisumbong mo kami, lagot kami kay nanay. Sabi naman ni Jarlene. Ano wag isumbong? Kukonsabahin niyo pa talaga yung tatay niyo, ha? Pumasok sa kusina si Jamie kaya mabilis na tumakbo patago sa likod ni Daryl ang mga bata. Ilang beses ko na bang sinabi na magpapaalam kayo kapag may gusto kayo? Hindi naman ikaw magpayag. Sorry, nanay. Nanay, last na po yun. Sunod-sunod na saad ng mga bata. Napahinga naman ng malalim si Jamie. Mga anak, pinapayagan naman kayo ni nanay eh. Ang ayaw ko lang, mayat mayan yung ginagawa. Puro kayo matatamis, paano kapag tumaas yung sugar nyo? Kakain po kami ng asin. Sagot pa ni Jaren. Natawa naman si Daryl pero natikom din niya ang bibig nang samaan siya ng tingin ni Jamie. Kapag naulit pa to, paparusahan na kayo ni nanay ha? Sige na maglinis kayo at doon tayo kakain sa tapsilogan ni tatay nyo, sabi ni Jamie. Masaya naman itong sinunod ng mga anak nila. Ikaw naman, hindi mo tinago ng maayos yung gatas. Sermon ni Jamie sa asawa. At mukhang balak mo na namang pagtakpan yung triplets. Bakit nadamay na naman ako? Wala akong alam. Maagap na sabi ni Daryl. Pero sige po, hindi na po mauulit, Kapitana. Natawa naman si Jamie bago halikan ng asawa. Ilang taon na rin nagmula nang ikasal sila. Nakabuo agad sila ng anak at triplets pa. Tuwang-tuwa ang pamilya ng dalawa, lalo na ang mga kaibigan nila. Sa bawat pagdaan ng mga taon, mas lalong napatunayan ni Jamie na mabuting lalaki si Daryl. Napaka-understanding ni Daryl at sobrang maalaga. Kaya mas lalo niyang minamahal ang lalaki dahil sa ugali nito. Pagkatapos nga nilang kumain, nagtungo na sila sa tapsilogan ni Daryl. Nang makaipon kasi si Daryl, nagtayo na lang siya ng mga kainan at grocery para malapit lang siya sa kanyang mag-ina. Magandang umaga po, Kapitana, nakangiting sabi ng mga tao kay Jamie. Kahit kasi nag-resign na siya bilang kapitana, yun pa rin ang tingin ng mga tao sa kanya. Si Alice na kasi ang kapitana ng lugar nila at maganda din ang pamamalakad nito. Nanay, gusto ko po ng itlog at tosino. Sabi ni Jaren. Nanay, longganisa po sa akin at saka egg. Saad naman ni Jarel. Nanay, gusto ko po ng hostage po sa akin tsaka egg. Sabi naman ni Jarlene. Hostage? Takang talong ni Jamie. Anak, walang hostage dito. Nanay, meron po. Sagot ni Jarlene. Yung small hotdog po, hostage po yun. Napatawa naman si Jamie. Anak, sausage po yun, okay? Sausage, hindi po hostage. Hindi ba na po? Tugon naman ng batang babae. Manang-mana talaga sa nanay. Natatawang sabi naman ni Daryl. Napanguso na lamang si Jamie. Nag-order na nga si Daryl. Hindi naman matagal ang hinintay nila bago dumating ang mga yon. Tatay, pwede po ba akong maging kapitana? Biglang tanong ni Jarel. Gusto ko pong maging kapitana. Tatay, gusto ko pong maging mayor. Sabi naman ni Jarlene. Ako po gusto ko pong maging hotdog. Sabi naman ni Jaren, bago ngumiti. Mga anak, mag-aral kayong mabuti para maabot niyo yung mga gusto niyo ha. Maliban sa'yo, Jaren, medyo kakaiba yung pangarap mo eh. Sabi ni Daryl sa mga anak. Basta, nandito lang kami ni nanay niyo ha. At saka, hindi basta-basta mga gusto niyo sa buhay, dapat pag-aralan yung maging mabuting tao, okay? Sabi naman ni Jamie. Pero sure ako magiging mabuting tao kayo. Nabait ba naman yung tatay niyo eh? Opo, ikaw lang po yung hindi. Sabi ni Jaren. Pasmado masyado yung bunganga mo, no? Nakangiwing sabi ni Jamie sa anak. Pagkatapos kumain, nagpahinga muna sila saglit bago naisipang umuwi. Sa gitna ng paglalakad, dumaan ang patrol ng barangay. Sama po kami! Masayang sabi ni Jaren. Ninong Arthur, sama kami sa pagronda. Sabi naman ni Jarlene. Huminto naman ang patrol at pinasakay ang mga bata. Ingatan niyo yung mga anak ko ha. Paggagawain ko talaga kayo ng 3 ganyan kapag napahamak yung mga yan. Sabi ni Jamie. Kaming bahala. Sagot ni Arthur bago paandarin ang patrol. Nang mawala sa paningin nila ang patrol, agad hinawakan ni Daryl ang kamay ng asawa. At dahil wala ulit yung mga batang mang-iistorbo, oras na para humayo ulit at magparami. Nakangising sabi ni Daryl. Aba Daryl Santiago, masyado naman yatang nawiwili ha? Anong oras mo na akong pinatulog kagabi tapos hindi ka pa napapagod? Sita ni Jamie sa asawa. Ang ganda-ganda mo talagang magalit. I love you, mahal. Umirap naman si Jamie. Akala mo makukuha mo ako sa ganyan ha? Oo na, I love you too na rin. Naunang maglakad si Jamie. Bilisan mong maglakad. Baka umuwi na agad yung mga bata, hindi tayo makarami. Napatawa naman si Daryl bago mapasuntok sa hangin. Napangiti naman si Jamie at mas lalong binilisan ang kanyang lakad. Masyado namang good boy ang asawa niya kaya pwedeng pagbigyan. At dahil dyan, naniniwala si Jamie sa kasabihan na kapag nakakita ka ng lalaking nakahiga sa damuhan, it's either forever mo siya
or hold-upper. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Jamie at Daryl. Naway kayo po ay natuwa sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Jen.